Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayon. Grabe nangyayari. Grabe nangyayari ngayon sa WLF ano ba to? WL5, no? Tignan niyo mga idol live. Boom. Lo. Bigla na green. Kanina bigla nalaglag siya dito mga idol, ang tindi. Ayan, maabot dito 1.92. Grabe naman yan. So, tignan natin sa 1 hour time frame. Tignan nyo yung itsura ng World sorry. World Liberty Fi. O yan. Bubaba na siya dun sa pinakababa niya. Mga idol, no? Yung pinaka down o bottom. Grabe nung August 25, nilampasan niya na ngayon, mga idol, no? Ngayong September 4. Gravities to mga lodi. Tinitignan ko to kasi iniisip ko mag-position. Tarag siyang buti na lang. Ini-expect ko sana pag bumaba dito buti na lang. Nagtimpla ako ng kape Saglit lang to mga idol. 1 minute time frame lang to 1 minute time frame lang Grabe, nung pumosisyon pala ako dito, kirig ako. Oh my God. Ayan 1.9. Ayan nag 100 na kasi yung ating nag-trade kasi ako kagabi, pa unti-unti lang. So, nag 100 yung ating atag dito. Pang trade. Ayan na. Inisip ko, bodega ko na lang kaya to. I-trade ko pa. Sabi ko, isa pa ako dito sa World Liberty Fi Kaya lang, grabe, nakakatakot na pumosisyon. Grabe, parang pagtutuloy-tuloy bumagsak yung ni Trump, mga idol Token niya. No? Sipin nyo, ang laki ng binagsak, mga lodi. Tignan natin kung ilang percent yung binagsak nito From the beginning, no? From the beginning. Check natin. Nasa 54%, mga idol. Pero check natin dito sa sa crypto sa CoinGecko. Wait lang hindi pa tayo nakapag-intro. Pero nagulat kasi ako biglang habang biglang bumagsak No, pero dito nakalagay 13% lang mga idol 38%. Sa all-time high niya 38%. No, siguro hindi pa nare-record ng CoinGecko. Ang bagal ng CoinGecko hindi pa nare-record mga lodi, pero nakalagay dito 38%. Pero nung tinignan natin dito 54% mga lodi. Gravities, no? Oh my God. Nakakatakot positionan to kasi baka mamaya mga lodi, syempre isipin natin, hindi, paangat niya, sobrang baba na niya, no? Hindi naman papayag yung pamilyang Trump na hanggang dito lang ang World Liberty Financial o kung ano man yan. 'Di ba? Oo nga. Pero kasi paano kung hanggang 0.5 yan o kaya 0.5 tuloy. 0.05 o kaya talagang 1 cents na lang talaga siya, 0.100 ang pinakamababa niya. O di bandang dito na yun, lalim na nun mga idol. Pero ano ba sa tingin nyo? Sabihin natin 0.15, pwedeng ganun diba? 15 minutes natin 0.15 mga dito, mga idol malaki-laki pa ang bababain mga lodi. Kasi naisip ko rin kung maumpog sana siya okay kaya lang hindi siya naumpog, nagdire-diretso siya mga idol Dito kung naumpog siya dito sa part na to, dito nag-bounce na siya ng pag ganito dyan, lumampas man ng konti, gumano na siya dyan, naka-recover na. Hindi nagtuloy-tuloy mga lodi, kaya medyo sa tingin ko delikado to mga idol, no? Pero kung risk taker ka, kaya lang hindi na ako risk taker ngayon pero kung dati pa yung diskarte ko, puposisyonan ko talaga to kaya lang wag muna, nakadiin tayo ngayon mga lods, no? Easy lang muna tayo mga idol. Tingnan nga natin kung, kasi lang naman ako times 10 leverage lang ako may ingat tayo kung inaanharin ko to. Ang liquidation natin is nasa 0.179 siguro mga nandito yan mga idol
Ayan, dito banda. Ito yung liquidation natin. If ever, sunog ang ating $100 pag umabot dito yan. Pero pag nag-bounce na yan dyan, goods na goods, di ba? Pero pwede rin namang hanggang dito lang yung gawin nating stop loss dito sa inabot niya na to, pwede rin naman yan. Kaya lang kita nyo, bumababa oh. Nakakatakot, no? Grabe tis. So mag-news na nga muna tayo, grabe naman yan. Mamaya silipin natin yan. So ayun na nga, kita nyo, sa hours natin, 4.6. Kasi nung umangat yung Bitcoin, parang nang hatak siya nung nakaraan eh, di ba? Kumbaga nung nag-pump si BTC mga idol, medyo humatak din. Asan na huwag tayo mag 1 minute, 1 hour tayo. Dito no, nung from 107 nung umangat si BTC mga lodi, umabot siya ng 112. Hinatak niya yung mga coins. Kaya lang si World Liberty Pi hindi nagpahatak. Mga idol, no, hindi siya nagpahatak, talagang dire-diretso, no, kita niyo, dire-diretso sa pababa. Yung iba naka-recover ng konti bago bumagsak ngayon. Pero siya, kahit na nung umangat na yung Bitcoin, ito lang yung pinakaangat niya, ito lang, napakaliit lang, and then bumagsak na ulit ngayon. Mga lods, no? So, ang nangyari, nung umakyat yung BTC, hindi siya sumabay. Nung bumagsak yung BTC, bumagsak siya. Doon siya sumabay sa pagbagsak. So, delicate to. Delicate to, mga idol. Ano kaya mangyayari dito? Ano sa tingin nyo, mga lodi? No? So, mag-news na muna tayo, mga lods. News muna tayo. So, ito, bago ang lahat, palike muna ng video. Palike muna ng video, mga idol. Grabe naman yan. Like muna. Grabe si WL5, nakakagulat yung galawan ngayon lang mismo, no? So, palike muna at syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, update, trending news, global news mga lodi, mag-subscribe na kayo sa ating channel. At syempre sobrang shoutout sa mga sumusuporta, membership, super thanks, napaka-solid mga lods. Thank you sa inyong lahat mga lods. Sige, game na. So punta muna tayo dito sa Bitpinas. Dito pala Bitpinas to. Local news. Nakita niyo yung ginagawa ng mga tao na to, mga lodi. Ginagaya nila yung sa Indonesia. Sa Pilipinas to eh. Kita nyo. Panoorin, pinagbabato ng putik ng mga miyembro ng isang disaster survivor and environmental group ang gate ng compound ng St. Gerald Construction ngayong, ito pala, sorry, dito ko binabasa, dito pala. Ngayong umaga, September 4, panawagan nila na lumabas na si Sara Diskaya na nadadawit ngayon sa investigation ng mga maanumalyang flood control projects. Alam niyo mga idol, sa akin walang kwenta tong ginagawa na itong mga to. Hindi nito masosolve yung pinaka main problem. No, kasi ganito yan. Etong mga to, mga contractor, mga lodi, yan sila yung mga Diskaya, yung mga wawaw, mga ganon, mga lodi, sila yung but ang tanong kasi dito mga lodi, lawakan nyo yung isip nyo. Saan nila nakuha yung pera nila? Sino nagbigay sa kanila ng pera nila? Merong nasa likod niyan na nagbigay ng pera sa kanila, na pumayag na bigyan sila ng pera. Sino yun? Ayun yun mga lodi. Kumbaga parang eto sila, hindi ko sinasabing wala silang kasalanan meron silang kasalanan at malaki rin yung kasalanan nila, pero merong mas may malaking kasalanan at hindi sila yun mga lodi. Makasalanan yan sila, pero merong mas may malaking kasalanan, yung pinakapuno, yung pinakaugat ng lahat. Ayun ang dapat malaman, no? Hindi ito mga to. So dapat ayun yung batuhin nila mga lodi. Alam nyo na kung sino yun mga idol. Hindi nyo, kilala nyo na yun, dalawa yun. Sinabi na yun eh. Yung dalawa na yun eh, mga idol eh, di ba? Sila yung pinaka talagang may kasalanan. So etong mga to may kasalanan, pero ang tanong, saan nga galing yung pera na kinakuha nila? Yun eh. Sino yung nagbigay ng pera? Kanino nang galing yung bilyon-bilyon na pera na nakuha nila? Siyempre may nagbigay sa kanila nun. O diba, inulit ko na naman dahil ayun yung pinupunto natin. O ayun yun. Kaya itong mga to, walang yan, bilang. Mamasuhan pa sila dyan eh. Kasi yung mga na yun, yung mga pinambiling pera ng mga Diskaya, yung mga pagbili nila ng mga luxury car, hindi naman bawal yun. Pwede kang bumili talaga nun.
malamang pag pumaldo yung idol natin dito sa crypto na mga audience natin, bibili rin ng luxury car yun dahil hindi naman bawal yun. Ang tanong nga, saan nila nakuha yung pera? Ano yun, lagi natin sinasabi, pera ng taong bayan yan eh. O, alangan namang sila ba may hawak ng pera ng taong bayan? Hindi naman sila eh. Paano napunta sa kamay nila yung pera ng taong bayan? May nag-abot, may nagbigay, may kasabot sila na puno, no? Ayun yun, mga idol. O, ayun yung dapat mahuli. Although talaga may kasahan sila, pero mas makasalanan yun. Ganun, yun dapat. So, ito na, crypto na. Baguio City to explore use of blockchain for government records, mga idol. No? Dito ba sinabi? Hindi pala dito. Pero, eto mga Lodi, goods na goods to, no? Kasi syempre sino ba, alam ko dito yata si Magalong sa Baguio, tama ba? Siya tayong sa Baguio. So, siya dyan, sa tingin ko, willing yan, mga Lodi, no? Na gumamit ng blockchain. Pero, tama yung sinabi dito ni may, ito na, blockchain in Baguio. Ito, tama yung sinabi nito mga Lodi ni Henry Aguda. Okay, so those of you who saw Senator Bam's advocacy for blockchain, I think that's the right move, sabi niya, no? Just to give people some ideas about blockchain, it has already been used here in the Philippines for a long time. So matagal nang ginagamit sa Pilipinas yung blockchain, mga idol. Pero hindi nga lang sa government, no? Ayan na. It has been used by banks. Siyempre, sa records nila, kailangan yan. Trackable. Traceable pala. Trackable. Pwede ba yun? Trackable. Insurance companies, real estate companies, and I think even the DBM started using blockchain as early as last year para ma-detect yan. Pero kasi, tapusin mo natin. Soon enough, you'll see blockchain being used in government services and transactions. That's a good move. That shows the technology can really address a lot of real-world problems here in our country. So ayan yan, goods na goods yan. Ginagamit naman talaga yan, mga idol, na siguro nga matagal na. Kasi syempre yung mga bangko dito kailangan yun eh. No? Para mas mapadali, matrace o kung sa yung mga transaction, no, medyo madaling ma-report or magawa ng something. Pero ang pinaka point kasi dito, yung pagdating sa budget na para sa mga politiko, kung saan na nila gagamitin, kung sino na yung kumbaga, papayag ba sila na matitrace yung ganito nila, kasi may mga confidential funds yung mga yan, lahat sila eh. 'Di ba? So syempre, merong siguro makikita sa blockchain, pero meron din na hindi nila ilalagay doon. We don't know. Pero kasi kapag binigay sa inyo yun, o isiniwalat sa inyo, o ikinalat na yung budget, inallocate na, naka-record na yun. Kung magkano yung nasa inyo. Tapos ngayon, pag ilalabas mo yun, gagamitin mo na yung budget mo, naka-record na din yun, mga Lodi, pag sa blockchain mo ginawa yun. So, malalaman ng mga tao kung saan mo nilagay, kung saan mo ginamit. Ganun yung mangyayari. Ang tanong, pipirmahan ba yan ng mga senador o ng mga congressman? Papayag ba sila na matrace yung kanilang mga transaction? So, sana nga, para transparent tayo, mga idol, no? Goods na goods yan. Ito na nga, sa Taipei nagsimula na. Welcome to Taipei Blockchain Week 2025, which celebrate the biggest innovations in Asia in terms of blockchain, Web3, and AI. This year's conference will spotlight the latest innovations, strategic adoption, methodologies, and consumer-centric applications with an emphasis on AI emphasis that are set to redefine our digital landscape. Bitpinas is an attending media partner. So atin pala dito yung Bitpinas sa Taipei Blockchain Week 2025, man. Come on, no? Special thanks to Taipei Blockchain. Bitpinas is an attending media partner. Ayun, nasabi ko na pala yun. So, ayan, mga Lodi, no? So, goods na goods to, mga idol, no? Sana yung Bitpinas, rin, no? Medyo makatulong din, mga Lodi, no? Sa educational, para ma-educate yung mga tao sa Pilipinas tungkol sa blockchain, sa crypto, at sa lahat, using yung kanilang platform sa mga news, di ba? Ganoon. So, goods na goods, di ba? Mga idolos. So, ito naman. Tataya kay Daddy. Ayan. President Trump on Elon Musk. Naku, mukhang magbabati na yung magjowa, mga idol. Init.
Mukhang magbabati na yung magjowa, mga lodi. Sabi dito ni Elon Musk, mga idol, I like him, I love him, I kiss him. Wala, joke lang. I like him, sabi niya. I always like him. I like him now. Oh, I like him forever and ever, sabi niya. He's a man of common sense. He's a good man. He got off the reservation incorrectly. And that's okay because, it's just one of those things, but he's a good person, no? Parang ang point dyan, lahat naman tayo medyo, alam niyo yan, meron tayong hindi pagkakaano, pero mabait naman siya, parang ganun, no? He's got, 80% super genius. Grabe, 80% super genius pala siya. Si Elon Musk, ha? And then, 20%, he's got some problems, no? Syempre, lahat naman ng tao may problema, di ba? Buti nga sa kanya, 20% lang, eh. Sa atin ata, lamang pa yung problem sa sa genius, sa tawag dito. Basta dun. And when he works out the 20%, he'll be great. O, ayan mga lods. So, sa tingin nyo, gagalaw kaya yung market pag nagbati na ulit ang dalawang malulupit, no? No, nag-umpisa ng lahat. Alam niyo sa tutusin nung eleksyon, silang dalawa yung tandem na matindi, halos hindi mo na nga makita si JD Vance dun yung Vice President. Kasi lagi niya kasama si Elon Musk di ba? Nagiselos na nga si JD Vance mga idol dahil laging kasama ni Trump si Elon. Tapos nung nakaupo na, yun na, nagkaroon na ng something, no? Nagkaroon na sila ng LQ, tampuhan at suyuan, mga lodi. So ngayon, yan, medyo sa tingin nyo ba magbabati ulit sila, mga lodi? No? Pero goods to, mga idol, kasi si Elon Musk, malaki yung maitutulong niyan. Si Elon Musk kasi hindi siya political na tao, mga idol Common sense, kaya nga dito sabi ni Trump he's a man of common sense, mga lodi. Alam niya rin, kilala niya rin si Elon na kapag mali ka o kapag sablay talaga yung ginawa, pupunahin ka nun, mga lodi, kasi hindi talaga siya political na tao. Isipin mo, ikaw ba naman tinulungan mo, nagpartner kayo sa eleksyon nung nanalo, tas may nakita kang parang sablay doon, umalis ka, 'di ba? Kumbaga tinabla mo yung presidente. kung pili na politician yan, baka hinalik-halikan pa yung puwet ni Trump di ba? Kaya lang, syempre si Elon Musk yan, mga idol, mas mayaman sa kanila yan So talagang meron siyang sariling desisyon, no? Kumbaga may dignidad siya na kahit na ganito, pag alam ko mali, bahala kayo diyan, no? Kahit nasabay pa tayong nangampanya o partner pa tayo doon, wala akong paki kung mali ka, sasabihin ko. Doon lang naman sila nagtalo sa batas 'di ba? Yung One Big Beautiful Bill, doon sila nagtalo sa bill na 'yun. Ayaw ni ayaw ni Elon Musk 'yun. Sinabi niya, binoise out niya. Hindi siya nagpa-baby, hindi siya naging bata-bata lang ng presidente, 'di ba? Kung tatablayin mo ako, di tablahan tayo, parang ganoon si Elon So, yun. Ngayon, bati na sila. Magbabati pa lang, mga lodi. Makikita natin yan pag sa mga susunod, kung magkikita ulit sila. Sinoli na ata Trump yung yung Tesla na binigay sa kanya ni Elon Sinoli ba? Alam ko sinoli Bawiin niya ulit yun. Ay, akin na ulit yung regalo mo. Ano ba naman yan? But, ang ganda niya kulay red yun So, ito. Si Congressman Tim Burchett, ano ba to? Walay? Ito yung mga ganito. Si Congressman Tim na lang, calls for nationwide stock trading ban on US politician. Ang dami nang naglalakad nito, mga idol, no? Nag-i-ban yung mga politician sa trading kasi nga nagiging insider sila, mga lods, no? Sabi nga dito, if you wanna do insider stock trading, just get elected to Congress. 'Di ba? Ganun yung sinabi niya Mga lods kung gusto mo maging insider ka, mag-congressman ka o dapat nandito ka sa Congress. So dapat iba na 'yan. Pero sabi nga natin, kahit naman na iba na yung mga politician diyan, syempre may mga way sila para maging insider. Hindi man sila yung mga kapamilya nila. So anong doon? Hindi pa naiisip ng mga ng mga politician sa Pilipinas Mga lodi, yung insider ka ng trade, nako, pag naisip nila to, nako yari, tatablay na nila yung mga flood control na yan. Magiging insider na lang yung mga
Uy, mas malaki kita sa crypto. Ayun, ganun, yun talaga, maging insider tayo. Ang daming, yung Congress talaga, ang daan talaga, dapat, ewan ko ba, ba't meron pa yun eh. Ang daming politician Kasi parang nakalimutan ko na kasi, pero parang may nakausap ako noon na dati dapat hindi sobrang dami ng politician, no? Dapat kunyari presidente, vice president, treasurer, yung mga ganun-ganun, secretary. Pero yung mga namumuno sa mga bayan, halimbawa, mayor, mayor naman, barangay naman, 'di ba? Tas doon na sinabi na dapat wala na yung mga SK na yan kasi diyan nagsisimula yung korupsyon. SK, wala na dapat 'yan. Tapos yung mga congressman, alam ko na banggit nila yun mga lodi, pero hindi ko alam Kaya lang kasi sa Congress kasama sa ano natin yan sa tatlong matulupit 'di ba? Yung ano ba yung tatlong sangay ng natin? Nakalimutan ko na. Judiciary, executive, tsaka nakalimutan ko, mga idol. Sensya na kayo, hindi ako maano sa politika Basta yung kasama sila doon, yung Congress, no? Punta na tayo dito. And speaking, mga idol, no? Si Senator Warren just said the quiet part out loud when she claimed that the Clarity Act would completely blow up the value of the NYCE. Ayan, si Senator Warren yan, mga lodi. This is exactly why so many politicians have been anti-crypto. So ito daw yung dahilan kung ba't anti-crypto yung karamihan ng mga politiko. They're afraid that crypto will disrupt the traditional banking cabal that funds them. No? Masisira ng crypto yun, mga lodi. Luckily for us, nothing can stop us now. Nothing can stop crypto, mga idol. Na wait lang, nakita ko si Joel Katz. Di kala ko si David Schwartz to Iba pala. Okay na yun. Ayan, di ba? So luckily for us, mga idol, na yung ating crypto hindi na talaga yun mapipigilan. It's inevitable. Kumbaga, sabi nga nila, no? Crypto, adoption, blockchain, lahat yan, tuloy-tuloy na yan, mga lodi. Lalo na inumpisahan ni Trump, mga idol. Siya talaga yung siya talaga yung pinaka naging mitya dyan dahil naging pro-crypto siya. Kaya nga yung World Liberty Fi na scam crypto, di marami kasi nagsasabi na scam crypto to mga idol no? So isipin nyo, mga idol, yung pamilya ng Trump, no? Sila Eric Trump, sila yung nag-aano nito Sila yung nag-hype nito. So ngayon, maraming natalo. Saan ka magrereklamo ngayon? So paano kung hindi si Trump yung presidente? Mga lodi. Kasi nagtatago sila sa anino ni Trump na crypto hero. Kaya itong mga ganitong project na dapat mananagot sila, parang hindi sila maano kasi syempre, crypto hero si Daddy, di ba? Imbis na sisihin mo si Trump, parang magbabago yung isip mo kasi nga, si Trump kasi nagano ng crypto Siya yung bumuhay sa crypto talaga ngayon. So, yaan nyo na yan, palampasin nyo na yan. Parang ganun yung nangyayari. Na dapat, hindi dapat ganun, di ba? Kasi, kung sila Hawk to a girl to, yung ganito nangyari, di ba? Sila Hawk to a girl, biglang kinasuhan yun dahil biglang nag-rug pull yung project nila ng ilang araw lang. Si Ronaldo, di ba? Naglabas din, nag-rug pull. Si Kanye West naglabas din, nag-rug pull tawag nila. Pero pagdating sa mga pamilya ng Trump, pag sila yung nagpo-promote, mga idol, parang safe kasi nga nagtatago sila sa anino na si Trump is the crypto hero, mga lodi, no? So magulo yung crypto ngayon, although goods pa rin, kaya lang magulo pagdating sa Trump family. Ay yung pinakayo ko na sinabi ko na yun na dapat hindi na nakikialam yung family ng Trump kasi imbis na nasisira nila yung pangalan ng daddy nila, mga idol, no? Dahil sa ganyan. Ano sasabihin nila sa mga nag-invest dito na hinikayat nila mag-invest? Ano na nangyari dun? Tatanungin sila, ano nangyari? Talo ko, ubos yung sobrang baba ng asset ko. Talo ko ng 54%. Ano nangyari doon? Kala ko ba this is the future? Kala ko ba matindi yung World Liberty Fi? Ano nangyari ngayon? 'Di ba? Pwede ba kitang sisihin?
Oh, pag sinisi mo ako, naku, baka maging anti-crypto si daddy ko. Anong gagawin nyo niyan pag anti-crypto na si daddy Trump ko? Huwag nyo ako sisihin. Ganun na. Ganun na. Labo nun, men. Di ba? So, sabi ko sa inyo mga idol, pag pinopromote ng mga celebrity o ng mga sama na natin ngayon yung politician, yung mga artist, yung isang coins, hindi ko sinabing hindi nyo itry, pero pag-aralan nyong mabuti dahil wala pa ako nakikitang mga pinromote ng mga artista, celebrity, artist, sikat na tao, politician na naging good sa future, mga idol. Wala pa. 'Di ba? So, maski si Trump na nga yung Trump coin na nga Ano nangyari doon? 'Di ba GG rin? Oh, paano pa to? Parang nangyari dito, mga anak niya lang yung nag-promote niyan, hindi si Trump mismo Mga anak niya. So, ano mangyayari? Di wala din mga lodi, talo rin, 'di ba? Grabe 'yun. Ang tanong nga dito, maganda talaga rito kung ma-champa mo yung bottom nito. Hinihintay ko dito Talagang mukhang zero na siya. Yung wala na siyang ibababa sa tingin mo. Siguro mga yan. Mga dito siguro. Mga pag bumaba siya ng ganito dyan, nyari, bumaba siya dito mga idol, no? Tapos nagkaroon na siya ng consolidation na dyan, pwede na yun. Kasi hindi na, baga nahirapan na siyang bumaba ulit Kaya nagko-consolidate na siya Parang naghihintay na siyang umakyat na. So, bibigyan ka ng chance para bumawi. Hulalisis lang yun mga lord. Hulalisis. So, huwag niyo masyadong paniwalaan. Nako, eto matindi to. Eto matindi mga idol. Isang buwan mahigit from now, Federal Reserve has announced they will host a conference on payment innovations on Tuesday, October 21. Grabe to. Mga lodi, no? So, September 17, rate cut announcement, mga lodi, or cut rate. O pause. Pwede rin pause Diba? Ayun na lang yan. Pagpipilian dyan, pause o cut. Ayun lang yan. Kasi pag nag-drop yan, o kaya nag-ano sila, di grabe yun, mga lodi. Pag nag-add sila, no, talagang zero. Ubos yung ano natin nun, mga lodi. Balik tayo sa kahirapan. Parang ganun. So, dapat dito, pause. Masakit nga yung pause Pero yung cut rate, malaki yung chance. Nasa 80% plus, diba? So, bakit sila nag-schedule agad ng payment innovation sa October 21, which is meron pa tayong September 17 na abangan. 'Di ba? So, ibig sabihin ba, sure na yung cut rate doon? Kaya pagdating ng Tuesday na October 21, payment innovation na ang pag-uusapan natin, mga idol. Oh. At sa payment innovation na yan, naku, pag sa payment pa naman naririnig ko agad, parang alam ko na kung sino yung mga nasa gitna Mga idol Antayin na lang natin yan, mga lodi. Ito na nga. This is massive. If 10% of global assets got tokenized onto XRP Ledger, XRP will cost 473,000. I'm not joking. Still don't believe me? Don't believe me. Pero tinanong ko si Grok dito, mga idol. Ang sinagot niya, masyadong OA daw to. Siguro nasa mga $80 to $100 lang daw. Grabe naman yung 800,000. Ay, 400,000, mga lodi. So, siguro, sinama niya na dito yung adoption ng ETF. Pero kasi ang sinagot lang ni Grok yung pag 10% ng global asset Siyempre, may iba pang adoption yan. ETF. Diba? Tapos, yung mga ano pa? Pag naging bangko yung Ripple. Diba? So, marami pang pwedeng mangyari. Pero, masyadong OA daw to, sabi ni Grok. No? So, sabi niya, mga nasa $80 o $100 lang. Ganun lang. Eto na. Panoorin natin ito. Hindi ko pa ito napapanood. Pero sa lahat ng mga crypto influencer na XRP na pinanood ko ngayong umaga, kasama tong video na to. Tingnan natin to. Ito nga lang nakuha ko sa kanila Hindi ko alam to Pakinggan natin. Tignan natin yung subtitle Kasi German ata to, mga lodi Meron na tayong pinalabas na ganito noon, pero iba to
Baka sabihin nyo, parehas lang to. Iba to, mga Lodi, bago lang to eh. Bieten. Welche sind das? Genau, also Ripple hat es wirklich geschafft, in den letzten Jahren sich als etablierter Player im Hindi naintindihan. Ako, babasahin ko na lang ha. Managed to establish itself an established player in the crypto universe in recent years. Especially in the era of international payments, sabi niya. They operate in businesses area on the one hand. We offer financial institution and banks payment system through which they idol. They can process their international payments quickly and cost effectively. The USXRP token, which is a bridge currency. So let's just imagine that a German bank would like to send money to a Japanese bank. They would have to convert it into US dollar, then into Japanese yen, and then they could send it back. No? This costs time and money, of course, 'di ba? This was much faster with a crypto token. No? And so-called stable coins were offered. Stable coins are of course also a very exciting option. We want to take a closer look at the whole thing in the area of certificates. But let's return to Ripple as a company. We have seen that in the past there has been sabi ng chicks, alam mo na, significant upward hype regarding cryptocurrency including Bitcoin. Diba? During this time, Ripple had to look into the sore pickle jar a bit kasi nga nagkakaso sila. And this was partly due to a legal dispute with the Securities and Exchange Commission or SEC, which was finally settled this year. And I actually turned out clearly in favor of Ripple and XRP. Now, regulations, especially when it comes to the crypto sector, has grown somewhere out of its means efficiency. This, hindi ko talaga kaya yung tuloy-tuloy, kailangan i-post ko. Kala ko mabilis na ako magbasa eh. Which means Ripple or XRP is of course not a small coin, but it's relatively large in terms of market capitalization. After Ethereum, how should the regulations regarding cryptocurrencies be assessed? How much potential for prosperity is there? Where do we stand? Yes, fortunately, we have certainly made some progress in the last few months. So, if we think about it, I think we've both been talking about cryptocurrency since 2018, since we added it to our product offering. And it was the Wild West back then. And sabi niya, we didn't even know that it was subject to the regulations at all. Ayan. Today, one almost has to say thanks to Donald Trump. A lot of things are being pushed forward in the USA. Ayun na. Natapos din yun. Mahabi dito, Germany's number one influential TV channel puts Ripple in the spotlight. Ripple is now a leader in global payments with XRP as a bridge currency, enabling lightning-fast, low-cost cross-border transaction. Stablecoins equals next level innovation, sabi dito. Grabe, no? So, kung titignan nyo, magiging hindi kayo madidistract ng mga Chainlink community at Litecoin community. Malalaman nyo na mga Lodi, no? Pero do your own research. Sabi nga ni Jeblo, mga idol, hindi ako financial advisor. Huwag kayong bumasa sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong token. Do your own research, mga idol, no? Isa lang tayong tambay na nagbabalita sa inyo everyday. Ina-update kayo everyday sa lahat ng news globally at syempre sa XRP, mga Lodi, no? So ayan ha. Grabe. So ano masabi niyo sa mga news natin ngayon? Especially dito. Uy, grabe, ayaw niya nang bumalik. 1 minute. Grabe. Oh, sorry. Grabe, nakita niyo tong itsura nito. Parang dito yan, yo. Bang, bang, bang. Oh, bang ulit to. Mga Lodi, ano kaya? Grabe na to hindi ko alam pero nalulungkot ako para sa mga nagbudega ng
huwag kayo mapanghinaan mga idol, no? Mga nagbodega dito sa WL5 kasi kung mag-hold kayo ng matagal, matatalo lang naman kayo pag binenta nyo ng patalo yung mga binodega nyo eh. Pero kung i-hold nyo yan hanggang makabawi kayo, goods yun mga idol, no? Balik pato lang. O kaya, bahala kayo kung i-hold nyo pa siya ng matagal. Pero, lesson learned na to pagdating sa mga ganitong coins mga idol. So ayun yung update natin ngayong umaga. Syempre, usually nag-update naman tayo pagkagabi. So mamaya, hanap ulit tayo ng mga news natin mga idol. Kita-kits tayo. Alam nyo na yan mga idol, no? Sana huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Subscribe sa mga di pa na-subscribe. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link natin dyan sa description sa baba ng ating video. Maraming bonuses and maraming discounts dyan mga idol. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood mga lodi. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clubs TV, subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. If you don't subscribe to me, I'll be sad. bye-bye.